Okay, game, tara, set up tayo. Live review ng Captain America. Okay, game. Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Price, ang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the McFarlane Toys Captain America 1/6 scale statue mga ma'am, sir. So you have the box. Grabe. Thank you very much muna kay Bro Depo. Thank you very much Bro Depo for sending this statue for unboxing, review, and customization. Yan mga ma'am, sir. Meron pa siyang mga stand, base, and backdrop. So mamaya ayusin natin yan. Dito ka muna. Higa ka muna dyan. Pero yun nga, thank you very much sa ating sponsor. Thank you Bro Depo. Meron silang Facebook page, brodepo.com. And sa Shopee, meron silang brodepo.ph. Yan, punta lang kayo dyan. Marami silang mga tinitinda na tingnan natin kung ano yung mga products nila. Yan, yung mga product categories nila sa Shopee. Kaya. Yan. So, ito yung Shopee page nila, brodepo.ph. Meron silang 365 products. Followers, 9.4K. And 5.0 yung rating nila. Marami silang mga toy lines, Metal Robot, Bandai, DC Multiverse, Figuarts Zero, Good Smile Company, Nendoroid series, Kotobukiya, and many more. 100% authentic from HK in Japan. Friendly customer service, fast shipping, and perfect packing. And then, yung mga product categories nila nandito sa side. New product, McFarlane Toys, Bandai, Good Smile Company. Pre-orders, Max Factory, Kotobukiya, Action Toys, Mega House, Sunrise Pop, Medicom Toy, King Arts 3.0, Mezco Toys, and Takara Tomy, and Sky 2. Yan. So, punta lang kayo dito sa Shopee page nila. And meron ding Facebook page. Wait lang, tingnan natin. Yan. Sa Facebook page naman, bro-depo.com. So, yun yung name. Click nyo lang yan mga ma'am, sir, and makikita nyo yung mga updates nila dito. Meron silang mga promos, buy 3 and get 30% off. Nag-update sila ng mga live videos nila. Nagbibenta din sila dyan, live selling. Ayan, buy any 3, 30% off. Ayan, marami silang mga promos. Mga what's happening now in BroadX, TCG, and collectibles. There you go. Tapos yung mga pre-orders nandito rin. So updated to mga ma'am, sir. Yan. Punta lang kayo dito if you want your toys and collectibles from brodepo.ph. Okay, so yun mga ma'am, sir. This is the box, window type box. So makikita nyo na agad yung statue ng Captain America na 1/6 scale. Laki nito mga ma'am, sir. Mamaya measure natin kung ano yung dimensions niya. And sa side, nakalagay Captain America. Then we have the Marvel logo sa lower left. Tapos meron din siyang comic book na kasama, The Amazing Spider-Man, issue number 323. And then sa side, McFarlane Toys, Captain America, Marvel. And then ito yung shot of the comic book, yung cover. And then sa ilalim, wala na. Mga copyright details na lang to mga ma'am, sir. Includes comic book, okay, barcode and stuff, serial numbers. So let's set this aside. And then
review na natin yung statue. Meron pala siyang kasamang ito, comic book. Tingnan natin kung ano yung mga laman ng ano ng pages or mga illustrations. Meron din siyang kasamang card. Makikita nyo rin sa back of the card yung synopsis ng Captain America. Guest starring Captain America as tension boils over in Symkaria. Cap provides an assist to Spider-Man and Silver Sable. Will the trio be able to pull off a heist of Ultimatum's HQ? More truths revealed about the mysterious Solo. Okay? Ganda. Ganda ng card. Super premium and meron pa siyang separate na plastic for protection. And then ito yung comic book page. Very nice print. Very colorful. Whoa, nice. Ganda. Ito yung Jim Lee na, na panel. Ganda. Ito alam ko si McFarlane din naggumawa nito eh. Tapos meron din 1/6 scale na Spider-Man na statue. Ganda. So if you want to read this, super nice. Magkakaroon na lang tayo magre-record na lang ako ng video for this. I-flip lang natin. Tabi muna natin ito. Okay. Ito na yung ating Captain America. Teka. So, dalawa kasing setup natin dito. Ito yung live feed natin yan. Yan yung camera natin for the live feed. And, itong isa naman, on my right, yung YouTube video natin. So, nagka-capture din siya ng YouTube review. Pero itong sa YouTube natin, I can pause and resume. Okay? So, simula tayo dito. Okay, start tayo dito sa backdrop niya. This is some kind of a destroyed na city na backdrop na merong mga bricks, may mga walls na nasira, parang battle damage talaga, digmaan talaga yung setting. This is war zone. Okay, sukatin natin yung dimensions, almost 12 inches. Tapos ito 8.5 inches. Tapos dito mga 5.5 inches. Dito naman sa kabila 8.5 inches. Tapos dito 5.5. So medyo malaki siya. Fit lang dito kay Captain America. Wait lang. Ayusin lang natin to. So, ito yung statue. Kapag stand-alone siya, hindi ko sinasama yung base mga 10 inches tall. 10 inches tall. So, hindi talaga siya 1/6 scale kasi mas maliit siya sa 1/6 scale. Ang 1/6 scale, mas malaki pa dito. 12 inches yun mga mamsir. So, kung kasama natin yung base, doon pa lang siya magiging 1/6 scale. Kasi 12 inches. So, comparison, ito yung Marvel Legends na 6 inch. Yan, 6 inch. Tapos, meron tayong Funko Pop. Yung Funko Pop, maliit lang. And then, we have Blockies, mga 4.4 inches lang to mga mamsir. And then, we have McFarlane Toys. Saan yan? Ito. McFarlane Toys na 7 inches tall. So, at least meron tayong height comparison. Okay. Tapos, ZD Toys na Iron Man.
Alright. Diba? Yan. So, start tayo dito sa base. Para siyang, yung kulay niya, it's a very navy green or military green. Parang some sort of a tank. Para siyang, destroyed na tank. Tapos ito yung turret ng tank. Then you have the Captain America na text here, na embossed. Ganda ng texture. Nakaangat talaga siya dun sa sculpt. You have the red background. Ito parang trapezoid yung shape. Tapos yung text niya, color yellow. And then yung shadow niya, black. This one, military green. Tapos meron dry brushing ng silver. Tapos yung rocks dito, color gray. Tapos sa ilalim, it's just a plain green plastic. Tapos dito naman kay Captain America, super cool. Medyo mabigat siya, hindi siya hollow. I think solid plastic yung statue. Solid plastic siya, hindi siya hollow piece. Kasi kung hollow piece to medyo magaan. Pero I think this is a very solid statue from McFarlane Toys. Tapos yung, so wala siyang articulation, hindi natin nagagalaw yung mga joints niya, so wala siyang joints. Ang pwede niya lang gawin dito, ilagay dito sa base. Okay? Ilagay niya sa base. Okay? Something like that. Okay? So seamless naman yung pagkakatayo niya. And kapag nilagay natin siya rito, medyo mas mataas siya. Medyo mas mataas siya ng konti dun sa base. Yan, ganyan. Yan, parang ganito. Hindi siya yung talagang, hindi nako-cover ng base yung tangkad niya. Pero kung tatanggalin natin itong base, ganyan lang, mako-cover naman. Kumbaga sakto lang yung backdrop dun sa figure. Yan, lagay lang natin itong reminder na thank you very much Bro Dipo for this dito sa likod. Okay. So start tayo sa details ng kanyang armor. Ganda ng texture ng scales. Grabe, bro nyo, individually sculpted itong mga scales na dito sa suit niya. Dito sa top part ng kanyang suit. Dito sa ilalim wala na. Hindi niya na pwedeng i-rotate. Pero look at the star. Very wide yung star sa likod. Very wide yung star. And then dito din sa harap, wide din siya. And also, yung color palette niya, it's a very light blue. Para siyang sky blue. Tapos, you have the whites, the reds, and the black na mga lines. Yung parang comic book lines. Tapos, ang gusto ko rito, yung shield niya, metallic blue, metallic red, white, and metallic red. Tapos, yung star, walang weathering. Talagang pristine yung kanyang shield. Tapos meron lang siyang black na strokes dito. Parang sa comic book lines. Yung mga comic book lines yung ginagawa nila sa yung mga feathering lines sa comic book, ina-apply nila dito. Ganda ng pagkakagawa ni McFarlane Toys dito sa mga Marvel na mga statues nila. Actually, first time kong makahawak nito yung Todd McFarlane X Marvel. Ito yung first na nahawakan ko figures dun sa line. So hopefully, in the next few months or weeks, magkaroon tayo ng Spider-Man, Deadpool, Wolverine, Iron Man. Yun. Okay. Yun. Thank you very much, Bro Dipo. So, dito sa mga, medyo malaki yung shield niya. Teka, measure natin. Ilan to? Mga 4.5 inches yung diameter niya.
Tapos meron dito sa ilalim, silver lang siya. Tapos merong mga straps na brown. Parang brick red nga eh. Parang siyang brick red. Tapos yung gloves niya red. May konting weathering. Wash. Nilagyan nila ng black wash. Tapos stripes tong kanyang part ng stomach. You have the red, white na stripes. Tapos ito, ang ganda talaga nitong mga scales niya. Panalo talaga yan. And then you have the neck muscle, yung letter A sa kanyang head, and also yung wings dun sa kanyang part ng head. Meron ding line art. Then you have the ears, yung kanyang headwear, or yung headwear, yung mask. Then, okay naman yung pagkakapaint ng mata. Hindi naman siya goofy tingnan. Then you have the pointy nose and the mouth. You have the chin muscles. And then you have the ganda ng muscular na system niya. Very defined. Also yung suit is very talagang may texture siya compared dito. So, pag tiningnan niyo siya, iba't iba yung mga parang iba-ibang cloth yung suot niya. This one scaly, this one parang spandex, this one may iba pang texture. So parang siyang leather gloves. Tapos yung belt niya black na parang leather din, and then ito yung kanyang belt buckle color blue. Tapos ito yung suit niya na overall. Hindi ko alam kung separate ito dun sa inner suit niya. And then you have the comic book lines here, yung mga feathering lines around the crotch, sa legs. Ibig sabihin, mas dark yan or merong weathering. Tapos sa likod, ayun lang, sa likod din na nila nilagyan ng ng weathering or ng mga lines. Dito lang, sa harap lang. Yun lang pala. Sana, yun nga, yun lang. Hindi na nila nilagyan. Dito lang sa harap. Pati nga sa gilid, wala na eh. Bagay, di-display mo naman siya ng pagganito eh. Di ba? Hindi mo naman siya di-display ng patalikod. Pero, since 3D siya, dapat meron ding mga comic book lines dito. Kahit konti lang din, di ba? Hindi naman lahat eh. Parang ganito lang din. No. Oo nga, yun lang yung missing dito. Pero overall, kapag din-display nyo siya ng nakaharap naman, na syempre, dito naman kayo magpo-focus. So, ito na lang yung nilagyan nila. Yan. Tapos yung boots, very large na cloth down sa part na to. Tapos, ang ganda rin ng feet design or ng boot design. Tapos, mag-fit naman to mga pegs na to dito sa base. Ganda ng base eh. Parang military truck of some sort or tank. Yan. Medium skin tone or basic skin tone yung ginagamit ko, sir. Basic skin tone. Tapos, after ng basic skin tone, wash ng yellow at saka wash ng red. Ganun yung ginagawa ko sa mga skin tones eh. Okay. Pwede ka mag-research sa YouTube. How to paint skin tones. Dami dyan, sir. Yan. So overall, ganito yung itsura niya. Again, thank you very much, Bro Dipo, for sending this statue for unboxing, review, and customization. Marami pa tayong gagawing videos together. Kaya ito, thank you very much for sending this kasi gagawin natin dito, i-start na natin to for customization process. Okay? Pero overall, grabe ang ganda nito sa Captain America display. Lalo na meron tong backdrop. So yung backdrop niya medyo bitin lang na onte. Pero pwede na rin kung si Captain America nasa baba. Yung wala siyang base. Pwede na. Ang ganda pero kung yung display nyo, hindi nyo naman gagamitin tong backdrop, okay lang din. Nakafocus sa kanya yung mga spotlight. Tapos katabi yung comic book. Maganda rin yung display option. So yun, that's it. Teka.
Lagay ko lang din dito. So, yung makakuha nyo dito sa McFarlane Toys na package from Bro Depot. Yan, pag umorder kayo. Actually, sa lahat naman, si Bro Depot lang nagpadala sa akin, nag-sponsor sa akin. Thank you very much. So, meron kayong comic book, meron kayong a card, and then you have the statue, and then you have the backdrop. So, that's it. So, yun mga ma'am, sir. That's it. Thank you again, Bro Depot, for sending this. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye-bye. Yan. So, tapos na yung ating review. Nakita nyo na kung paano ako gumawa ng mga live na review. So, ganun lang mga ma'am, sir. Almost, actually, one take lang yun. One take lang. Tapos, wala nang editing. Diretso na yun. Diretso na ako mag-upload. So, ang editing nun, post-record lang. Post-record. That's it. Tapos, i-upload ko na ngayon sa YouTube. Yan, mabilis lang. Tapos, gagawa na akong thumbnail. And then, toys and collectibles. Okay. Next. Okay. Yan. Uploading na to mga ma'am, sir. Tapos, mag-shoot na ako ng thumbnail nito. Kaya, gustong-gusto ko talaga tong Huawei Nova 5T na phone. Yan. Teka, shoot tayo. Kasama tong backdrop. Pati itong comics. Ayan. Cheese. Yan, kasi voice activated yung camera ko para makapag-take ako ng photos habang merong hawak na toys. So, yun yung sinet ko rito sa isang camera. So, yun muna mga ma'am, sir. Cut ko muna tong live natin kasi tapos na tayo mag-live review. So, i-upload ko na rin yan sa Facebook. I-upload ko na rin yan sa YouTube. Okay? So, yun. Thank you very much for watching. See you sa next video. Bye-bye.